Maligayang pagbabalik mga idol. Sa video na ito ay ating panoorin ang pelikulang Blew My Mind. Ito ay tungkol sa dalagang kumakain ng hilaw na isda at kalaunan ay tinubuan ng buntot. Ang batang babae ay nakakita ng ilang sariwang isda na lumalangoy sa aquarium, pagkatapos ay hinawakan niya ang buhay na isda at direktang isinubo ito sa kanyang bibig, at sinimulan itong kainin. Kumain siya ng walang ekspresyon, ang eksenang ito ay parang gutom na gutom siya. Di nagtagal, magkadikit na ang mga daliri niya sa paa at hindi naghihiwalay. Ang katawan ni Mia na isang high school student ay nagbabago sa banayad na paraan. Bakit kakaiba ang katawan niya? At magiging ano ba siya? Ang mga kabataan ay nagbabago sa psikolohikal at pisikal. Sila ay nagiging magagalitin at nagpapakita ng isang marahas na panig sa mga taong malapit sa kanila. Ang kanilang mga katawan ay mabilis na nag-iiba, ang kanilang mga hormone ay nagiging dahilan upang sila ay tumutok sa magkaibang kasarian, ngunit ang pagbabago ni Mia ay iba. Ginugol niya ang kanyang pagdadalaga sa pag-inom ng tubig na may kasamang isang buong pakete ng asin. Tinitingnan ng mga isda na lumalangoy sa aquarium at hinuli niya saka pinasok ito sa kanyang bibig. Lahat ng ginagawa ng mga bata sa pagdadalaga ay pagsubok sa mundo ng mga may sapat na gulang. Ngunit ang ugali ni Mia ay masyadong kakaiba, siya ay bagong lipat sa klase at hindi mabilis na makibagay, ngunit hindi rin siya naghahayag ng kanyang sarili sa kanyang mga magulang. Binabalot niya ang kanyang sarili sa pag-iisa at humaharap sa bawat araw na mag-isa. Hanggang sa may kakaibang nangyari, biglang nalaman ni Mia na magkadikit na ang 5 daliri niya, sinubukan niyang baliin ang mga daliri niya, pero masakit. Agad siyang pumunta sa ospital para magpa-examen, sinabi ng doktor na congenital syndactyly daw ito at hindi mapanganib. Maaari siya umanong gumaling sa pamamagitan ng operasyon, ngunit ang mga daliri ng paa ni Mia ay magkakadikit na. Kaya't siya ay inilipat ng doktor sa ibang departamento para sa pagsusuri. Si Mia ay tumingin sa natatakot na mga mata ng doktor at nangangamba na tratuhan siya na parang isang halimaw. Kaya't bumangon siya at tumakbo palayo sa ospital, pagkatapos ay umupo sa gilid ng kalsada at umiyak sa sakit ng ulo, ang kanyang pag-iisip ng kawalan ng magagawa at takot ay unti-unting pumaligid sa kanya. Ngunit wala siyang makausap, umuwi siya at tiningnan ang lahat ng mga album ng larawan, ngunit hindi siya makakita ng mga larawan ng kanyang ina noong siya ay buntis. Nagsimula na siyang maghinala na ampun siya, hindi matanggap ni Mia ang mga pisikal na pagbabago. Ayaw niyang pretuhin siya na parang itsapwera dahil hindi siya masyadong sosyal na tao. Nagngangalit siya sa matinding sakit sa paghiwa ng mga daliri ng paa niya na nakadikit, at nagsuot ng mahabang medyas, gusto lang niyang maging isang normal na babae. Nang gabing iyon, nagkataon na tinulungan ni Mia ang lasing na si Gianna at nakakuha ng kanyang nag-iisang kaibigan. Kasama ang kanyang kaibigan sa kanyang tabi, sa wakas ay ngumiti si Mia na parang matagal na niyang hindi ginagawa, ngunit itinatago niya ang kanyang lihim sa kanyang sarili araw-araw. Siya ay nagdurusa sa lahat ng pinagdadaanan na mag-isa, at dinadala ang malaking sikretong ito. Ngunit ang pagbabago ng kanyang katawan ay hindi tumitigil doon, lumitaw ang malalaking pasa sa mga binti ng dalaga, ang kanyang mga binti ay nagsimulang mag-molt na parang ahas, si Mia ay nagpanik at itinago ang lahat ng nalaglag na balat sa ilalim ng kanyang kama. Sa biology class, ang guro ay nagde-demo ng isang hilaw na isda sa ibang mga estudyante. Ang hilaw na isda na ito ay halimbawa lamang para sa silid-aralan. Pero ibang klase ang apil nito kay Mia, pagkatapos ng klase, nang maghiwa-hiwalay na ang mga estudyante, hindi na napigilan ni Mia ang kanyang pagnanasa, dinampot niya ang hilaw na isda sa kanyang harapan at sinimulan itong kainin na parang baliw. Ngunit ang eksenang ito ay nakita ng isang estudyante na bumalik sa klase. Sumugod si Mia at hinawakan siya sa leeg, at nagbanta. Pero nagagalit pa rin si Mia, pinagsisihan niya ang kakaibang ugali niya na hindi niya napigilan. Hindi niya masasabing hindi na siya halimaw. Si Mia ay nakatanggap ng imbitasyon mula kay Gianna para sa isang party sa lawa, ngunit pinili niyang humiga mag-isa sa kalsada. Naputol ang kanyang pag-iisip ng sigaw ng tulong na nagmumula sa kanyang tainga. Lumalabas na si Gianna ay nasa panganib sa lawa. Nang ang lahat ay natatakot na lumusong sa tubig upang iligtas siya, bumangon si Mia at sumugod sa lawa. Desperadong hinanap niya sa tubig ang kinaroroonan ni Gianna, ngunit nalaman niya rin na malaya siyang nakakahinga sa tubig. Nagawa ni Mia na iligtas si Gianna at agad na tumakas sa takot na mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan.
Bumalik siya sa bahay at nalaman na ang kanyang mga baga ay may mga hasang. Ang kanyang mga paa at binti ay lumaki ang mga kaliskis. Nilinis ni Mia ang kanyang mga kaliskis at binalutan ang kanyang mga sugat ng paulit-ulit. Hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon sa pagiging kakaiba. Sinimulan niyang paluin ang kanyang kakaibang mga paa at humagulgol sa kawalan ng pag-asa ngunit hindi siya makahingi ng anumang tulong. Sinubukan niyang tumayo ngunit nakita niyang nakadikit na ang kanyang mga paa. Hindi na niya matanggap ang halimaw na kagaya ng sarili niya, kaya kumuha siya ng kutsilyo at nilaslas ang isang parte ng katawan niya. Bumagsak siya na parang nakalaya. Akala niya katapusan na niya, pero sa madaling araw, nagmulat muli siya ng mata. Ang mga binti ng dalaga ay ganap na naging isang buntot ng sirena. Namimilipit siya sa lapag sa kawalan ng pag-asa, at nanginginig ng malakas ang buntot niya. Naging sirena na siya. Nagpumigla si Mia at gumapang sa sahig at saka dahan-dahang tinungo ang banyo. Nilagyan niya ng tubig ang bathtub at pinaghirapan niya ng ilang oras, saka nagpa siya na kailangan niyang magpahinga. Tila nakahanap ng seguridad si Mia nang tuluyan niyang ilubog ang kanyang katawan sa tubig, kaya nang malalim na ang tubig sa lapag ay tahimik siyang humiga sa sahig, ninanamnam ang sandali ng kapayapaan. Doon siya nakita ni Gianna sa pintuan na may buntot ng Serena. Ngunit ang tingin sa kanyang mga mata ay ipinaunawa sa kanyang kaibigan ng lahat. Si Gianna ay umalis sakay ng kotse ng magdamag kasama si Mia. Sila ay nagmaneho buong magdamag at dinala sa dalampasigan. Tinawagan ni Mia ang kanyang ina at nagsabi ng ilang simpleng kasiyahan, ngunit para kay Mia, ito ay ang huling paalam niya sa kanyang ina. Ibinaba ni Mia ang telepono at gumapang patungo sa karagatan, lumusong si Mia sa dagat at lumingon sa kanyang huling paalam sa kaibigan. Pagkatapos ay sumisid siya sa dagat ng may determinasyon, malaya siyang lumangoy sa malalim na asol na dagat. Marahil ang karagatan ay para sa kanya kung saan siya nabibilang. Ang kanyang puso sa wakas ay bumalik sa kapayapaan. Sa wakas ay nakapahinga sa yakap ng karagatan. At dyan na po nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panunood. Goodbye.